we go. Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. Amen. Let's pray, Lord. Thank you for tonight, despite sa ulan. Ari kami, ari mga utod namon, nagatinguha. Wala sa payat ang ulan, ang kalamig, ang dagat, Ginoo, ay namon inisip, kaya namon kasing-kasing, Lord, nagahandog din mga palapit sa imo. Salamat sa mga Kristohanong nangyari sa mong Lord, sa amon nga sitwasyon, dili matakos ang amon lugma. Dili matakos ang amon kasinsiro sa pag-alagad. Nga sa mga panahon nga muni Ginoo, makita gyapon kami. So salamat, Ginoo Dios, ikaw magpakamayo sa ilang. Nakita mo, Lord, amon mga kasing-kasing. Kabay, Lord, punpun mo kami, ipayo mo kami, subong nga gabi, pinagis mong pulong. Salamat, Lord, na karon nga gabi, makapamatik kami, kapadayon sa inyong series study about beatitude. Kamay o Diyos, nga mapanalanginan kami, kang mabless kami, na tani Lord kami tanang nahimo ng mga peacemakers. Thank you sa tanan, patawad sa among mga sala. Sa among pagpadayon, pinapangabay namon ang balang na Espiritu, magatoy-toy sa matang isa sa amon. In Jesus' name, Amen. Alright, salamat. Pagkapo po ang tanan. Lesson number ano na kita? 7. Lesson number 7. Alright? Number 7, lesson. Okay? The first beatitude, ano to siya? Speaks about humbleness. Blessed are the poor in spirit. Lesson number 2 speaks about broken-heartedness. Verse number 4, blessed are they that mourn. Broken-heartedness. And then, lesson number 3 speaks about self-control. Blessed are the meek, no? Mga manulog. Muna siya. Lesson number 4. Lesson number 4 speaks about growth. Growth. Pagtubo. No? Murahan sila nga ginagutom ka, ginauhaw sa akon pagkamataro. So, nung Kristo. Okay? It speaks about growth. And lesson number 5 speaks about our conduct. Pag ginawi, kamatasan toward others. So, para sa iba. Kasi sa Bible, bulahan ang mga maluluyon. So, gitawag na bulahan ang mga maluluyon na tao. So, our conduct, no? So, sa ibang na tao. Atong pag ginawi, sa ibang na tao. Lesson number 6, atong last lesson. Okay? It speaks about, ano to siya? Blessed are the pure in heart. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. That speaks about cleanliness ng atong tanipusoon, matiblo. Limpyo dapat atong kasing-kasing. Kaya sila daw makakita sa Diyos. Blessed are the pure in heart. So tonight, ato naman hisgutan ini beatitude. Blessedness about peacemakers. Peacemakers. Alright? Pagiging peacemakers. Ang promesa sa Ginoo, silindiri, for they shall be called the children of God. Itawag sila mga katawhan, mga anak sa Diyos, ang mga peacemakers. Okay, first of all, dapat atong tandaan mga abyan, the Bible is a book of peace. Ang Bible is a book of peace. No? Nagatudlo sa kalino, ano na siya? Kapayapaan, tahimik, ano pang mga synonym niya. Alright? So, let's talk about peace. Okay? Tonight. So, may mga pipila kabutang na atong pag-istoryahan. First of all, okay? Okay. The source of peace. The source of peace. Okay. May extra, pag-bonus yan, basa-basa, maraming whiteboard. May tissue kayo dyan, or pwede ba? Sino pwede ang ilabol dyan? Masyadong basa, nagkatulog pa. Masyadong basa. Okay.
Ihanap daw ng dry na tela o peace. The source of peace. Anong ibig sabihin? The source of peace or the origin of peace. Okay, first of all, walang iba. Okay? Number one, si God. Ang ating Diyos. Amen? Ang ating Diyos. Okay. Let's look at Romans chapter 15. Romans chapter 15. According sa Romans, 6 times na-mention dito that God is the God of peace. Romans 15:33. Please open your Bible. Romans 15:33, brother. Okay. Members. Romans 15:33. Look at your Bible. The Bible says, now the God of what? Of peace be with you all. Amen. So, ginamit ni Paul, now the God of peace be with you all. Amen. Ang Diyos sa kalinong. Okay? Maging inyo tanit, maging kaupo ninyo. Chapter 16. Chapter 16. Next chapter or next page. Chapter 16 sa likod lang. Verse number 20. Verse 20. And the God of peace shall bruise Satan under your feet surely. Okay. So tinawag naman, underline the word, the God of peace. The God of peace, chapter 15. God of peace, chapter 16. God of peace. 2 Corinthians, chapter 13. 2 Corinthians, chapter 13. 2 Corinthians, chapter 13, verse 11. 2 Corinthians 13:11. Finally, brethren, farewell. Be perfect, be of good comfort, be of one mind, live in peace, and the God of love, and next. And the God of love and peace shall be with you. So, he mentioned it ni Paul sa Corinthian believers that He is not only God of peace but also God of love. Okay, another verse. Philippians 4:9. Philippians 4, verse number 9. Philippians chapter 4, verse number 9. Okay, iskan lang natin ang mga verses para makita natin ang karakteristik ng ating Panginoon. Philippians 4:9. Those things which ye have both learned and received and heard and seen in me, do, and the God of peace shall be with you. Amen? So, na-mention naman dito, another God of peace. This is the 4th time. Pang-apat na beses na, i-mention the God of peace. Okay, another verse, 1 Thessalonians. 1 Thessalonians chapter 5. 1 Thessalonians chapter 5, verse 23. Verse number 23. Alright. 1 Thessalonians 5, verse 23. Okay, we go. And the very God of peace sanctify you fully. And I pray God, your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. So again, the Bible mentioned about God, the God of peace. Okay? It was mentioned in the book of Romans. The word God of peace, it was mentioned in the book of Corinthians. Also, the God of peace was mentioned in the book of Philippians. And here, for the 5th time, the word God of peace was mentioned in the book of Thessalonians. And of course, the last and from 6 times, book of Hebrews. Book of Hebrews, chapter 13. Let's look at Hebrews 13, verse number 20. Verse number 20.
verse number 20. Hebrews 13:20. Now, the God of peace, that brought again from the dead our Lord Jesus, that great shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant. So again, it was mentioned, the God of peace. So 6 times. Alright? Repeated word. The God of peace, the God of peace, the God of peace, and the God of peace. Okay? So, who is our source of peace? It is God. God Himself. One of His title, one of His attributes, one of His characteristics is He is the God of peace. Another verse, Isaiah 9:6. Isaiah chapter 9. Isaiah chapter 9. Isaiah chapter 9. Isaiah chapter 9, verse number 6. Okay, tandaan nyo this is mga title, mga bansag sa atong Ginoong Isos, ni Jesus Christ. Dami yung title. Verse number 6, Isaiah 9:6. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, and the last? Underline the word, the Prince of Peace. The Prince of Peace. Prinsipe ng katahimikan, kapayapaan. The Prince of Peace. So it's very clear from the Bible, no? That Jesus Christ, God, is the source, the very source of peace, of real peace. Meaning, okay, as children of God, dapat din tayo mga peacemakers. Dapat tayo, tinawag tayo ng mga peacemakers. At alam niyo kapatid, without God, there is no real peace. Because only God can give us a genuine, authentic peace. Okay? And you can never be a peacemaker without God. Di ka pwede mahimong peacemaker kung wala ka una sa lahat, wala kang Diyos, wala si Kristo sa buhay mo. Kasi magiging peaceful lang ang life mo pag may God ka na. At alam niyo mga kapatid, na-notice nyo nung una, especially yung medyo matatanda na, medyo may matanda pa sa akin. Diba nung una, meron tayo mga MILF, MILF, may BIFF, ano pa, may mga NPA. Every now and then may peace talk, every now and then peace talk, government peace talk, negotiating table. Pero after that, peace talk, gira, peace talk, gira, peace talk, ampos. Bakit gano'n? Every time mag-negotiate ng peace talk, may gira. Kasi walang totoong peace. Pag walang Kristo, walang real peace. Israel ngayon, maya-maya peace talk. Bombahan naman sila ng mga Hamas sa Palestine. Palipan naman sila ng rocket. Balos naman yung Israel. Palipan din sila ng rocket. So every naman din, magulo. Balikit pa ako ba? Ano na yan? Narinig ko na yung balita, West Bank. Gaza Strip. Doon sa Palestine. Balik ako, limit na rin pa. Narinig ko na yung balita, Israel, Palestine, sige gira. Sige sila negotiate about peace talk, pero wala pa rin. Until now. Kasi walang tunay na kapayapaan hanggat hindi ang Prince of Peace God ang mag-rule dito sa mundo. Walang real peace. Actually, ngayon, medyo lang tayo ba nagkalma-kalma ngayon ang mga MIMN kaya nagkaroon na ng negotiation between Duterte administration. Pero panahon ni Iraq, panahon ni Arroyo, tingnan nyo yung ibumbangan doon sa pinakamalaking kampo nila. Na-notice nyo? Mga early o late 90s, itong pinakadako nila nga Camp Abubakar.
na sabi ni Declare Iraq na pulbusin lahat. O, nakuha nila yung kampo. Training camp nila. Grabe, magulo. Bagong dating ako dito, Brad, sa Marbel, 2002, 2003, hanggang 2004, uso ang bombing. Halos sunod-sunod. May ilabas, may palingki, may grabe ang bombing. Marbel, Jensen, Cotabato City. Grabe. Ang mga bombing. 2002, 2003. Nakakatakot, Brad, maglabas. In fact, isa sa ating mga men, na biktima, Brother Ray. Oh. Kung hindi lang na, salamat eh, blasting camp lang ang pumutok. Dito, tapos, dito sa paa niya. Oh, tapos, ginagay sa itlog, trinang itlog na. Ang itlog, sumabog kasama sa kanya. Salamat na may blasting camp, yung doon lang ang pursyon sa ibabaw. Eh, kung pumutok talaga yung, pila yung 25mm mortar, ang labas niya kapatid, corned beef. Pag lumupok yun, si Brother Ray, corned beef na ngayon, wala na. 2004. Ang radius niya, 120 meters. Lahat nasapog ng 20 meters. Pag nag-explode talaga yun, wala, patay lahat. Walang matira sa palengke, mainly. 2004. Grabe. Magulo. Kaya na sinabi, Jensen at Marbel, mga booming city. Hindi na booming, bombing city. Nabansa ka na. Nung unang tunang kapital, Jensen, tunang kapital. Pero ba, nasapawan, the bombing city, Central Mindanao. Pati Marbel. Grabe. Magulo. Ilubas. Ilang bisis. Di ba? Kayo mismo talaga Marbel. Alam niyo yan. Gaano kagulo? Kaya nga may kanta nga dito na, yung sa asimbayan, kapatid sa kapatid, laman sa laman. Ano yung title ng kanta ba na Timong Cotabato? Igagawa niya ng kanta ni Saruban Yaris. Kasi nung una naman, Pinoy kapwa Pinoy, nag-aaway, nagpapatayan. Ilaga versus black shirt. Kung ano-ano pa. Ang daming bungay na wala dahil sa gulo. Walang katahimikan. Hanggang hindi ang Diyos ang siyang mag-rule, kapatid, wala talaga. Magulo. Magulo. Kaya salamat tayo mga kapatid na nakilala natin ang Panginoon Diyos at nagkaroon. At alam mo rin ang buhay mo na, kapag ang tao wala kay Kristo, kapag walang Kristo ang tao, magulo, masalimuot ang buhay. Amen? Puno ng bisyo, puno ng, ang buhay mo walang direksyon. Pamilya mo magulo, sarili mo magulo. Trabaho mo minsan ba apektado pag ang tao walang Kristo sa buhay, sa puso. Oo. Tatay ko nung muna hindi pa lagi nag-aaway kay nanay. Halos garampusanay sila. Nagalipad ang hindi dapat maglipad. Mawasak ang dapat hindi mawasak. Nahirap. Magulo. Kasi ano ba ang umiiral bisyo? Kontrolado ng bisyo. Ang mga bata takot. Wala. Napakagulo talaga ang buhay. Pamilya, mag-asawa, pag walang Kristo. Kaya salamat kasi Kristo ang ating Diyos nagbigay ng kalayaan sa atin at katahimikan. Oh. Sino ba? Of course, the Holy Spirit. The Holy Spirit. After tinanggap natin si Jesus Christ as our personal and Lord and Savior, that's the moment pumasok yung Holy Spirit, we are indwelt. Okay? Take note, iba ang indwelling, iba yan sa infilling. Infilling. Indwelling, once lang ito mangyari. The moment you accepted Jesus Christ, you are indwelt at the start, and then you were also sealed
Yan ang sabi sa Bible, sealed. Ephesians 1:13. We are sealed with the Spirit of God. But in feeling, dapat personal yan every day. You ask the Lord, Lord, fill me with your power. Fill me with your Holy Spirit. Fill me with your Spirit. Okay. So, andyan. Pag you are filled with the Spirit, of course, one of the fruit of the Holy Spirit, Galatians 5. Sabi, Galatians 5. Please open your Bible. Galatians 5. Galatians chapter 5. Verse 22. Verse number 22. Galatians 5, verse 22. Anong sabi ng 22? But the fruit of the Spirit, number 1 is love. Sunod, joy. Next, peace. Next, long-suffering, gentleness, goodness, and faith. So product, no? Product, peace is the product of the Holy Spirit. Fruit of the Holy Spirit. That's why, pag ang tao na save, Christian na, hindi na pala away. No, may control na siya, may aral na siya, kabalo na siya, mag-iwas ba? Hindi na siya maakit ba? Uy, basta tao ni maakit. Pero, makontrol na ba? E paano dito may Holy Spirit? Uy, wala. Ano darama ko? Peacemaker na pala ako. Uy, children of God, darama ko. So, dapat, ano na ko, iwas na ko sa gulo. Hindi na taba sa kuliro, hindi na taba, seryoso na! Hindi na tama sila. Kita ba eh? Kanang mga muna, ato ng mga walay Kristo. Katuway nga pamati, pulong sa Diyos, wala nga simba, na normal na sila, kapanghangkat. Pero kung ikaw yung nag-intindi sa pulong sa Diyos, uy, tapos sige ka pawara-wara dira, daw makasige, tatungod din bala ka ng Kristohano. Nakaintindi bala sa pulong sa Diyos. May Diyos kung bala, katutungod sa mga kasing-kasing. Kaya nga away ka bago kabuhin mo. Iba naman, bago mo na ka sa Ginoo. Kaya resultang prutas, bunga sa balakan ng Espiritu, gugma. Ikadua, kalipay, joy. Ikatulong, peace. Kalinong. No? Kalinong. So, Holy Spirit, God at the Holy Spirit, ang source natin. Ang atong source, ang real joy, ang real giver. God is the real giver of peace. Because He is the source of peace. The source of peace. That's why, mga abyan, bantay mo, ang unang greeting, shalom. That is Hebrew word that means peace. So pag may nagsulat sa iyo, nag-greet shalom, ibig sabihin peace. That is Hebrew. Ang unang greeting sa mga Hebrew, taga-Israel, shalom. So, pwede natin na ano rin, Inosis, shalom. Brad, shalom. Peace. Promote natin. Hindi kung katong patasan to sa all religion. May parang ganun-ganun ba? Ang baka-kami, gano'n? Yung pinky, no? Kami wish-wish mata ng peace. Pag naman, tapos na misa, di ba? Mag-greeting sa kanila. Pagkaman na yung kontra. Kontra mo. Kung ba ito, kontra mo gali. So, dapat tinita mo sila. Amen? Dapat tutungkod atong pag-greet na peace. No? Kaya ara na si Jesus Christ sa atin. Okay? Okay, that's why na mga biyan aton na intindihon. Kaya dapat sa aton, una sa tanan, dapat may God ta. No? Dapat may Kristo ta sa aton panuhin, aton masing-kasing. Kaya sila ko gani,
bisan ara pa ng source of peace, kung mismo ang source, wala sa imo, wala mo na akon, wala na akong kanino. Oh, ang iba, ginakwintas ang Diyos. Para nga may Diyos ang ginakwintas. Tatlo ko may hapon may bata ako si Ginang Dre. Oh, grabe ka tatlo ginang imo nga kulintas. So, siya ang tinganting niyo so. Tatlo ka po. May kapo, may gabay, may ano. Amo ni sikrito ko. Amo ni ako ako niya ka ni pizza so. Oh, grabe. Ako sa tutupit bakit yun. Wait, tatlo kami ko. Sige niya. Bakpon mo sa ako na tiyo. Kaya naglakad mo ito ng lisensya. Sige niya. Kuha siya, pastor. Muli ka na po, barangol. Sangang katuwayan. Bayo. Oh, grabe ba? Ay, kadlaw mo, pastor. Napudpud ng tananong sangang na bayong. Why, hindi ka matahibig sa akon. May ara ko mo. Ara ko yun. Anting ko. Grabe ka, tigdig. Wala po. Napudpud na lang ito. Ang ulit ka na po na sangang na bayong. Pastor, why, hindi ka matahibig sa akon. Hangakon mo na. The God of peace. Dapat ang yan. Biskan ano pa kami, midget dra. Diba? Bisan po ako nung itong mga expert dra ng mga tao. Ano man sila? Depression, no? Bothered ka, di ka tulog mayo, di ka unang-unang bayad. Mga depression, mental health, mental problem na. Kapalibog ka ni. Isip niya, kami nalagas siya. Tandaan ko ng sandro. So, pastor, may nagbutik-butik sa akon ba? Sino na? So, hindi ko ba naman gusto ba? Hindi na mag-entertain na. Kaya may naghampal sa akon, pastor ba? Ang ako daw license sa PRC, kaya nakapasok ko sa boarding exam. Piki daw ito, pastor? Sino ba parang piki? Sabi sa akin, nagbutik sa akon. Hindi ko na mag-attention ng ito mo na. May nagkabutik daw siya. So, bothered siya, wala peace of mind. Di siya kadaan kaon, di siya katulog, pero di siya bugtaw. So, kapayat siya, damo. So, kailangan yun, psychiatrist, bisitahan ka sa ulong sa utak. May ara kayo na vitamin sa utak. Kay Mama Loris, magandang utak tablat. Ang unang kailangan vitamins. Kaya basi mapatas ka itong nagsakit mo pa. Sili niya nga, Dok, okay na ko, Dok? Okay, sikapon ka na. Ano sakit mo? Ano sakit mo? Ano ginapulbaan mo, ginapalimugan mo? Dok, nagka-problema ko ba? Kaya ginalagas mo sa manok. Uy, dali-dali ginalagas mo sa manok. Eh, lantaw niya sa akong mais daw ko. Buto, gawin niya ko ba? Kasi nung hapal siya ng mais ka. Basta sa isip ko, Dok, ginalagas mo sa manok, may abi niya ng mais ko. Sabi sa doktor, may problema niya. Pag muna isip niya ng mais, bubog daw siya. Pag siya, bubog siya. Kung nagpilitan kita sa manok, kapalak siya, kapanatok, naglagan siya. Kaya kung siya niya, bubog daw siya. Ano yan ito? Ano ito siya man, na-fit sa ilan? Ano ito, doktor, isatahan mo na. I-admit, dugay. Pinugig. So, evaluation after pila ka years, ilang taon. Sina, Dok, hindi na mo kagawa. Mama, Dok, ayaw naman ko, Dok. Paano mo na siya? Basta, ayaw na ko. Sige, gitest ni Dok. Anong pangalan mo? Muni. Pangalan, Agden Bustelio. Okay. Name address. Puro puti ka, barangay GPS. Okay. Ilang edad mo? 17. Kasama siya. Sino mo parents? Si Mr. and Mrs. Bustilio. Okay. Sabat. Si Doktor. Daw. Siya, kilala mo ko. Siyempre. Ang sino ko? Doktor. Si
Sila sa doktor daw, okay na gini. I-release ka rin. I-release paper na. Okay. So, kay pasado lang. So, clearance na clear na siya. Okay na kung isip niya ba? Okay, release na. After mga 30 minutes na ba, na naka-discharge na siya, nagbalik sa doktor, nagdalagan siya. Nagdalagan siya, Dok! O, anong problema? Nagbalik ka? Katong manundok ba? Kapanon nito siya, nag-ayaw na ko? Sige sa doktor, balik ka! May pa din. May part 2 pa. May klaro. Ako ng problema ba, yung hindi pa manok. Dapat kung may manok ng manok. Dapat may clearance ng manok. Clear ka din siya, ha? Hindi mo na yung pag-lanson. Siya ba kung ano ba? Alam mo, importante ba yan ang peace of mind? Kasi ako, damo isipon ba? Siyempre, bilang pastor ninyo, hindi naman ma-deny. May mga activity, ako rin ako kay sipon, mga Bible study, diri, o ministry, o may mga mission, pamilya na po. Si Ma'am Big, si Bibi, pamilya ko man dito sa Bukidnon. Siyempre, may magtawag, ako ni, si nanay ka. So, hindi ma-deny. Damo kayo consider. Damo kayo evaluate. Damo ka muna ka. So, may time man nagtagdugay ko makatulog. Ako na, alauna, alas 2, bugtaw niya ako isip. Hindi ba siya madilay? Isa naman mo sila nga, may ginungot ako. Sometimes kaabot yan, may mga ginaisip ka ba? Normal sa tao. Hindi ka takadinay sa nakat. Reality na sa kinabuhi. Itong binungguan ko, lugay ko katulog. Imagine mo, Sabado na tao, Domingo, isip ka karon ano itong nabungguan, paano kung mapatay to, paano kung maglagas to, paano to kung magkaso to. Tapos, buwas, maisip ka pa, mawali ka. Domingo pa pagkabuwas, naisip pa sa Sunday school mo, lesson, naisip na pa sa iyong mga iwali. Sa hapon pa. Tapos, aga pa, pag-abot ko dira sa office, may pasabi ko, nagtawag ang pulis, pastor, ari itong pasyente dito nakabunggong sa imo, pastor, gusto ko ng istoryahon. Sili ko siya, pwede ko niya na lang simba, kay ari ko simba, may simba kami subong. Di ko kalakat dira sa police station, sa traffic. Sige, pastor, hambalon ko lang na. Ang magpala, gawali ka, isip mo, ganumpan. Ako na, nagulat na to, ako pa binungguan, ako pa ginagulat, ako pa ano siba? Exempted ba lang, pastor? So siguro sa inyo, pamilya nyo lang, may kamo. Pero ang pastor, bilang isa sa mga stressful na trabaho na profession or vocation, being pastor. Sa pare, kaya mo na kamalibong pare, kaya mo na siya nag-iisip, pare yan, may isa lang na muni. Pero ang tutuwad ng pastor, naman kayo consider, lalo na pag-expand mga ministry, patasin na, may mga mission na kita. Magtawag dito, ako ni pastor, may activity kami pastor. O, pastor, ang lupa nili, lapit na mag-expire. O, pastor, di naman kami masaylo, kaya kuha ko na sa tagiya. Di, siyempre, ikaw ka pastor, bilang tatay Manila, ikakonsulta mo ng mga mission natin. O, pastor, mo ni, ikaw naman yan. Katuman mo naman, istorya mo. Ang ilang problema mo man. Ang magtawag sila, pastor, ako ni, may taning na atong mission dili. O, kuha ko na sa tagiya. O, di intang, pastor, anong prospect? Anong imungon ka? Nakuha nyo ba? Hindi, basta-basta. Hindi, hapos. Pinabuhi sa pastor, Isa yung lantota, pastor, okay lang. Yung smile, nalakat, pero siyempre tanang binabasaan man sa pastor. Kung naman kailangan yung bakapan, ampuan, suportaran ng pastor, kaya hindi tapos ang ginagawa. So kailangan natin ng peace of God, no? The peace of God that passes all understanding. All understanding. So the peace of God. So, sino sa Bible? No? Ephesians 2:14. Ephesians 2:14.
Ephesians. Okay, dito tayo sa Ephesians 2:14. 2:14, for He is our peace, who hath made both one, and hath broken down the middle wall of partition between us. So Jesus is the Prince of Peace, for He is our peace. Ang marang sinig sa Bible. So ano ito diyan sa Ginoo? Ang nga, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication. Okay. He is our peace. John 14:27. Another verse, John 14:27. John 14:27. John 14:27. All right. According to verse 27, peace I leave with you. My peace I give unto you. Not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. So, sino naghambal? Sino nga ulo? Mismo si Jesus Christ. Kasi this time, worry ang mga disciples. Kasi Jesus Christ, magbalik na sa langit dito sa Yaabay. Pero sila ni Jesus Christ, di ka mo magpanibog, di ka mo magproblema, di ka mo magpanik, di ka mo mag-worry. Kaya may ara ako ibulos sa inyo. May magbulos akon. Madula man ako, pero may comforter. Ara sa next verse, sa 26, sino to? Sino na comforter dimension nila? The Holy Spirit. Sino niya? Di lang ka mo. Oh. Yes, of course, kaya mamiss na nila si Jesus Christ. Hindi na nila maging kaumpot kay magbalik na siya sa langit after siya na-resurrect. That's why namuri sila. Paano na kami? Sino na pastor na ako? Sino na mag-lead sa amon? Paano na yung mga ministry na biyaan mo kami? Sino na, Lord, hindi ko kamubiyaan na wala siyang magbulig sa inyo. May harap magbulo sa inyo. Na comforter. Nagtagaan mo kamo sa peace. Sino na tagaan mo kalimo. Amo nang sinin nga sa verse number 27 na atong ginbasa mga kabyanan. Okay? So, I believe since aton, no, aton i-claim, in this world, damo gitmata parimugan, no, di manigan. But since sa Ginoo aton itong yan, peace I leave with you, my peace I give unto you, not as the world giveth. Hindi kaya ihatag sa tagakalimutan. Give I unto you, ako niyatag sa inyo, and let not your heart be troubled. Ito yung encouragement ni Lord. Let not your heart be troubled. No? Pero chaotic naman talaga ang mundo ngayon. No? Dami na. Masyado nang magulo, disarrange. Kung tingnan mo galing ngayon sa media, wala pang kampanya, ang gugulo na. No, bakbakan dito, bakbakan doon, issue dito, issue doon. Magulo na. Wala pang campaign period ba na? Pero pag manood ka sa social media, mag-observe ka, mga TV news, di ba? Wala na. Mga politiko, kasiraan na, no, kapangit, no, ma-stress ka, no, mga professional ito mga tao, matataas ito ng mga tao. Pero the way they act, no, yung mga attitude nila, yung action nila, minsan pa nakakadismaya. Okay? Magulong. But thank God, kung mag-focus tayo sa Word of God, bibigyan tayo ni Lord ng peace of mind. Peace of mind. Okay, the source of peace. The source of peace. Number 2. Kung meron tayong source of peace, meron din tinatawag na enemy of peace. Enemy or enemies. Enemy or enemies, mga kalaban. Okay? Kontra sa kalino. Against, gaupos.
gaupos sa kalino. Number one, of course, walang iba. Yung pinaka-kontrabida sa lahat. Walang iba. Amen? Si Satan. Lahat na source of conflict. Lahat na source. Lahat na ano ba? Tawag nito. Origin ng chaos, confusion, ano pa? Distraction. Pagkanan niyan si Satan. Ginagamit niya economy, ginagamit niya mga politician, ginagamit niya ang business world, and even sometimes na-infiltrate na rin ni Satan even ang religious group. Para mag-create ng conflict, mag-create ng confusion. Yan si Satan. Ano sabi ng John 10:10? John chapter 10, verse 10. John, maliwanag ang Bible, nagsabi, okay? The thief cometh not but for to steal, and to kill, and to destroy. Yan si Satan. Ang primary purpose ni Satan, number one, to steal, magnakaw. Pangalawa, to kill, para pumatay. At pangatlo is to destroy. So Satan is what? He is a thief, he is a murderer, and he is a destroyer. He is a destroyer. Satan, yan ang purpose niya. Kaya huwag tayong magtaka, especially kung mag-serve ka na kay Lord, sa mga bagong Christians. Manotice mo kayo may mga Christian, bakit nung una ang believer pa ako, hindi mo masyadong magulo ang life ko? Bakit nung naging Christian na ako, ang gulo-gulo lagi, parang madaming problema? Of course, huwag ka magtaka, si Satan, kontra mo na. Katuloy pa ka Christian, si Satan, di ka niya ginatagaan problema, kaya iyak mo. Sabog pa ni Satan. Pero kung nagbatong ka kayo sa Ginoo, especially kung nag-desire ka na mag-alagad sa Diyos, magsunod sa Ginoo, that's the time, the more, nag-declare si Satan, all out war. Sino niya, ikaw ba niya, ang plano ka mag-alagad sa Ginoo, ng taon-taon. Istingan, tawa si Job. Diba? Ipalitan si Job. Itakas na na niya ka, manggad, propidad, pati kabataan niya, pati good health niya, gindulan ni Satan. Grabe, ipalitan din siya. Nga man, nakita sa Diyos, nagmatutom siya. Nakita ni Sita, nagmatutom si Job. That's why yung kita, brad, maghandong ka. Binuko pamilya, mga langad kami, magpagamit kami si Ginoo. Sa mga Christian, always realize si Satan. That's the moment din. Bibira rin siya. Mag-double time si Satan. Ipa-discourage ka. Ipalayo ka niya. Paluyakon ka. Para maglayo ka sa Ginoo. Magbugnaw ka. Sa iyong pagkakot sa Ginoo. Kaya bantay ka. Once ka magpagamit ka. Notice ka, gusto mo mag-quiet, ang daming problema. Gusto mo mag-acti ng visitation, daming gabalaba. Gusto mo mag-amunin, daming kapugong. Tamang mga sitwasyon ba? Kaya di maayo ka-abot sa ato. Now, my brother, it's because he's Satan. He was a murderer, he was a thief, kawatan, and he was a destroyer. Kaya we need to, we need to be wise. Amo na si Satan. Atong galawan. For we wrestle not against flesh and blood. Sino sa book of Ephesians. Sino sa book of Ephesians. Pangalawa. Sin. Ang sala. Of course, ang sala. Once may arat na sala. May arat na sala sa atong kaugalingon. Nga ginatago, ginadaladada. Kag wala nato isurrender sa Ginoo. Amo nang magbalabang sa aton kag amo na ang maghatag og mabother ka. Kaya naman, ang sin will produce what? Guilt. Guilt. Ano na kasusong siya ang sa imo? Magpakonsensya sa imo. Nagihimo na. Nga nagabuka sila. Christian ka na, naghihimo ka pa sila. So, muna siya, may guilt. So, kung sige kahimo sila, tapos may kakabatyag sila, na nang ginapakonsensya ka, basit di kasi, baka may ka Holy Spirit. Kaya kung tungod ka rin yung Christian, every time na sila ka, ara ka,
madikit. Kaya once hindi ko na siya surrender sa Ginoo, hindi na siya madula. Amo nang kung ano sa imong magpanibog ka. Always sa imong mind. Naga-libot-libot. Naga-destroy o naga-distract. Sin. James 4:4. James 4:4. Anong sabi sa book of James? James chapter 4, verse number 4. Sige, atong basahon tanan. James chapter 4, verse number 4. Ready go. Ye adulterers and adulteresses, knowing not that the friendship of the world is enmity with God, whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. Okay? The word adulterers or adulteresses, not necessarily na nagpanapaw ka or nangabit ka or whatever ang meaning sina. The word adulterers is, ang word sina is apostasy. Apostasy, nag-apostate ka. Apostate. Ano mo sinikon sila, pastor? Ang imo doktrina nga tama, ginkambyo mo, ginislan mo. Alin ka sa tama, nagsailo ka sa mali. Amo na apostasy. From right to wrong. From good to evil. Amo na siya apostasy. Ang tawag sa ilang, adulterers. Nagtindog ka na, kaluwasan, pagpatog lang pagdawat ni Kristo. Karoon, nagtindogan mo na may buhat, makaluwas. Nag-apostasy ka, nag-apostate ka na. Huwag ka na, nidiyak ka sa sakto. Nagpagtudlo, sakto nga doktrina, nagdato ka sa mali. Amo nang tawag, adulterers. Ang tawag sa imo. Nag-apostate ka. Ginbiyaan mo ang sakto nga tudlo. Ang sakto nga doktrina, ginsikway mo. Kag nag-embrace ka, in-welcome mo ang balik na doktrina na wala sa Bible. Amo nang meaning sila apostasy. Sinin sa Bible. Ang sining padribat, the friendship of the world is enmity with God. So there is war, may gera. Okay, before ta mag-close. Ano pa? Of course, ang tatlo, ang unang itawag, si self. Si self. Sino di siya? Atong tinatawag na another term today, old nature, or itawag siya nga Adamic nature. Adamic, katong kay Adan. Old nature, katong dati na to, ang atong dating pagkatao. Dating ikaw, dating ako. Ang tawag sila old nature. Gibago ka sa Diyos, yes. Pero ang imong dati, alam pa di ako, huwag pa ito nadula. Madula lang na siya kung mag-rapture na. Madula lang na kung may ano na tag-glorified body. Kaya nga ni kakatintan pata, magkahimo patas na lang. Kailangan pa si old nature sa ato. Amo nang silipin ko nga, gusto ko mahimo, sa gusto ko, pero di ko mahimo. Ang di ko gusto, amo itong mahimo ko. Oh, chapter 7, mag-close na. Romans chapter 7. Romans chapter 7. Oh, look at verse 14. Romans 7:14. For we know that the law is spiritual, but I am carnal, sold under sin. For that which I do, I allow na. Ang gusto ko mo, hindi ko mahimo, ay allow na.
would, that do I. That do I lang. But what I hate, anong kinakaugtan ko, anong di ko gusto, that do I mo nung mahimo ko. Hindi itong kontra-kontra ko, ako man nung mahimo ko. Ano sila yung Paul system? If then, I do that which I would not, I consent unto the law, that it is good. 17, now, then it is no more I. Hindi na ako naghimo sa to. That do it, but sin, that what? Dwelleth in me. 18, for I know that indeed, that is in my flesh, dwelleth tungkol sa akong unod, wala siyang maayo nga butang. No good thing, for to will is present with me, but how to perform that which that is good, I find not. Verse 18, for the good that I would, I do not. Ang maayo nga imuon ko, di ko mahimo. But the evil which I would not, that I do. Now, if I do that, I would not. It is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. See? Mismo si Paul, may aral siya struggle. Nag-struggle siya. Ang gusto niya himuon, na maayo, di niya mahimo. Samantala itong hindi maayo, naging gusto niya likawan, hindi niya himuon, ako itong mahimo niya. Ako na tamang kinasiyado rin yung kanta niya. Gusto kong bumait, pero hindi ko magawa. Oh, gusto niya gumawa ng mabuti, pero hindi niya magawa-gawa. Samantala itong hindi niya gusto, ako itong mahimo niya. Ano ba? Self. So ang aton unod, ang muna kintahan ka. Ayaw simba. Si Self, ang muna siya daming picture. Mag-remaining ka, kaulan. Budlay dalan. Hindi mo na si pastor. Grabe man na pastor. Lumangkot pag-inay siya. Kabalo na rin sa kalain. Oh. Ano ka, mapasulay ka? Ano na, mabuling na si pastor ha? Kung hospital ka? Mahatag na siya sa entusiran? Mahatag na siya sa medico na? Ang muna inutin ni Satan. Butangan mo injik niya negative sa isip na to. Kung i-entertain na sa atong audition, brad, ang muna. Iluwara pa ta? Kaya kaaway na ito na, brad, si self. Gusto ka mabasa Bible? Hindi ka, tuyo ka. Pero ka akong ipiyad ng Pilipino. Hindi ka sigaw matanong. Kaya na siya pulawanay, bato na, kagamo na tulog. Pero sigaw yung kumanta ka. Pero sa simbahan, napiwan ka na. Napungkong ka lang na. Na makita ta kape mo. Pero pag ipiyad ka rin, Mr. May kape, may kubra mo, kamuklat mo. Full church. Ako na si Satan. Kaya people, satanas na siya, panulay na siya. Wala na siya maayaw na mahakal sa apon. Kung tandaan mo na. So panulay, sulayon ka git. Kung hindi ka magpadala. Ay pinagkis ay nasulay kita sa yawa. Pero salamat may Diyos na mag-ulig sa ato. The source of peace. Okay? So ato ni padayon. Ay ato oras, ang una na. Kagahon na galit. No? So tapos yan mga abya. Kung tatong tayo, kay kagahon na lang. Madaling araw lang, kalakunan na. Kalakunan na. No? So mabalda ito pa niya ako sila. Okay, anyway, no? 7:44. Tayo lahat, please. So we will continue this lesson next week. Amen? Let's bow our head, close our eyes, Father God in heaven. Thank you for tonight. Thank you, Lord. Mga intro po kami sa aming first